Ay kinababahala ngayon na isang grupo ng magsasaka ang mabagal na pagbili ng mga lokal na pamahalaan sa lumang supply ng bigas ng National Food Authority. Pangamba ng grupo, baka tuluyang masira ang mga bigas na pinondohan po ng milyong-milyong piso ng gobyerno. Si Sheena Torno magbabalita. Nababagala ng Federation of Free Farmers sa distribusyon ng National Food Authority ng lumang supply ng bigas para sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ito'y matapos ideklara ng Department of Agriculture and Food Security emergency sa bigas kamakailan para maibenta na ng NFA sa ilalim ng Food Terminal Incorporated. Ang mga bigas silang buwan lang nakatenga sa mga bodega. Pero nababahalang FFF dahil kakaunti pa lang sa mga LGU ang nakabili ng bigas sa Metro Manila, tangi ang lungsod pa lamang ng San Juan. Sa susunod pa raw mamimili ang lungsod ng Navotas, Cotabato at Camarines Sur. Siguro hindi prioridad ng LGU na magbenta ng bigas ng NFA. Di ba? Kahit na medyo mura, may kanya-kanyang rason siguro sila kung bakit ayaw nilang i-take up yung NFA cheaper rice. Magpo-problema dyan ang NFA. Kasi hindi sila makakabawas ng kanilang nagiging lumang kanila stocks ng palay o bigas sa kanilang mga bodega. Sa mga probinsya na may malapit na bodega ng NFA, hindi pa rin bumibili ng bigas mula sa ahensyang ilang LGU. Ayon pa sa grupo, posibleng mahirapan ng NFA na makabili ng palay mula sa mga magsasaka dahil sa punong-puno na ang mga bodega nito. Dagdag pa ng Federation of Free Farmers, masisira rin ang mga bigas na pinondohan gamit ang pera ng kaban ng bayan kung hindi ito agad maibebenta. Nako, maraming mga farmers natin hindi makakabenta po ng palay sa NFA kasi mas mataas yung presyo ng NFA, nasa 23 eh. Sa labas, siguro pinakamataas ngayon sa tuyong palay, 21 pesos per kilo. Kumisan pa nga 19 eh. Siyempre, habang tumatagal na lalong kanyan, tatanda yan at lalong masisira, unti-unting masisira po yung bigas. Pag wala pong taker sa private sector, mabili yung tinatawag na aging rice. Posible rin ayon pa sa grupo na hindi bumibili ang mga LGU ng bigas dahil nalalapit na ang panahon ng kampanya para sa halalan. Dahil dito, nanawagan na ang NFA sa mga lokal na pamahalaan na bilhin na ang lumang supply na bigas. Nakikita niyo naman yung mga bodega namin kung puno, paano kami makakabili ng marami kung wala kaming paglalagyan. So yun talaga yung very critical doon, nakikiusap na rin, no? Inilalapit namin to sa lahat ng LGUs na malapit sa mga NFA warehouses na tara na, tumulong na tayo. At ang panawagang ito ay dumating sa isang kritikal na panahon, lalo na't papalapit na ang tag-init. Nais ng NFA na makabili ng mas maraming palay habang tinitiyak na may sapat silang kapasidad sa kanilang mga warehouse para sa susunod na inventaryo. Naturally, maghahanap sila talaga ng bebentahan, no? At sino ba naman yon? Yung mga private traders, no? Wala kasing kapasidad ang mga magsasaka natin na magtuyo. Yan ang nararanasan natin tuwing anihan, no? Bumababa ang presyo. That's a symptom ng kakulangan ng mga post-harvest facilities. Ngunit sa panig naman ng FFF, Problema nga lang, kahit handa yung partner na magdala ng palay sa NFA, kung hindi rin kayang i-absorb ng NFA dahil puno ang bodega, wala rin mangyari. Sayang lang yung 24 pesos na pangako. kung maalala, ibinenta ng NFA ng palugi ang bigas sa halagang 33 pesos kada kilo sa mga lokal na pamahalaan na maaring ibenta sa publiko sa presyong 35 pesos kada kilo. Nasa 150,000 metric tons ng bigas ang target na maibenta sa mga LGU at GOCC sa loob ng 6 na buwan. Katumbas ito ng 150 million kilograms ng bigas. Dahil dito, sa tinating 15 pesos na lugi sa bawat kilo, posibleng umabot sa 2.25 billion pesos ang kabuang pagkalugi ng National Food Authority. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.